Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy, napakainit talaga ng issue tungkol sa pagbasura ng Supreme Court na dapat ang Supreme Court ay tagapangalaga ng taong bayan ng Pilipinas. Di ba? Cuddler of the people of the Philippines dapat ang Supreme Court. Pero anong ginawa ng Supreme Court? Dahil sa na-impluensya sila ni Digong, dahil 13 daw ka-judges or justices na meron dyan, ay si Digong ang naglagay mismo. Planted by Digong ang 13 na yan. Kaya sa 15 or 15 justices na meron sa Supreme Court, 13 doon ay kay Digong. Overwhelmingly majority, mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Kaya walang magawa, di ba? Kasi kaya nga si Atong Ang, di ba, hindi nakulong sa panahon ni Digong dahil sa kanila nga yung 13 justices. Kaya ito, pumalag, nagsalita ang mga kongresista tungkol dito sa napaka-insulto sa Senado ito. Kasi nag-convene na ang Senado as impeachment court tapos pinatigil ng Supreme Court. Merong sinabi si Kiko na presumption of co-equal. So magkapareho lang kasi ang power ng Senado at saka Supreme Court. Kung batas ang pag-uusapan, Senado nga ang gumawa ng batas eh. Ang Supreme Court ay tagapagtupad lamang. Pero may mga guidelines, technicalities, timeline na ibibigay ang Supreme Court. Kaya yun lang yung ano nila, advantage. Pero ang gumawa ng batas ay Kongreso at saka Senado. Okay, so ito, galit na galit ang mga kongresista. Ito, panoorin natin, video courtesy ng UNTV. Nireduce ng Supreme Court ang kanyang sarili bilang Supreme Cuddler of the Philippines. The dismissal of the impeachment sets a dangerous precedent. Giit naman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno, sa desisyong ito, talo ang taong bayan dahil ang impeachment ay tungkol sa accountability o pananagutan. Ito, tama talaga ang sabi ni Jokno. Ito, talo ang taong bayan, talo ang pananagutan. Impeachment is about accountability. Dapat nga panagutin si Sara dyan kung saan niya ginamit ang pera, bakit naubos, at bakit mga piki yung resibo. Diba? Impeachment lang naman yan hindi naman makulong si VP Sara. Bakit parang takot na takot talaga sila mag-umpisa ang impeachment? At lahat na lang ng paraan ay ginawa nila VP Sara para ito ay mapatagal. At sabi ng Supreme Court ay sa next year na daw, by February ay pwedeng ibalik muli ang impeachment case na yan. Napakatarantado, no? Grabe naman. Niluloko na ang taong bayan Taong bayan ang talo dito, sabi ni Chel Jokno. Bakit natalo ang taong bayan? Kasi yung 6.12 million na nilustay ni VP Sara sa 11 days lamang ay pera ng taong bayan yun. Hindi yun pera ni Digong. Hindi yun pera ng mga inchik. Pera ng galing sa taxes ng mga tao. Galing sa atin yan. Kaya talo tayo kapag hindi nabuksan o naumpisahan ang impeachment case versus VP Sara Lustay. Okay, patuloy tayo. Nagutan. Para naman kay mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, procedurally questionable ang desisyon ng Korte Suprema. This is not vindication for anyone. This is not exoneration. Walang naburang kasalanan. Wala. Walang nalinis na pangalan. Wala nga. Technical ang desisyon. Ayan. So, ang technicalities kasi binigyan lang pala ng 10 days or ilang linggo ba yon na ma-clarify or matingnan ng kung anong departamento kung legal ba ito na paghain ng impeachment case. Pero na technical ang Kamara ang Kongreso na technical dahil nga dito sa 1-year bar rule na hindi dapat magsampa sa isang akusado ng 2 o 3 o more than 1 na impeachment case sa isang taon. Ang nangyari kasi, nagsubmit yung ibang grupo at nagsubmit din ng Kongreso
Ito yung kay BP Sara, yung paglustay, yung Article of Impeachment number 4. Tungkol ito sa OBP budget na ginastos niya. Kaya itong ayaw ni Sara na mabuksan kasi ito'y paglustay talaga sa pera ng taong bayan. Kaya kung ano-ano na lang paraan, di ba, para matigil si Chis Escudero, 2 beses na dinelay ha. And then sa pangalawang beses na dapat mag-umpisa ng impeachment ay binasura nila dahil sa motion. Nag-motion si Bato de la Rosa na illegal daw ang impeachment case na ito at kinatigan ito ngayon ng Supreme Court. Kaya dito natin nakikita na ang Supreme Court ay konektado talaga kina Bato, kay Digong at sa iba pang mga DDS, kay BP Sara. Okay, kaya ito masama ang mukha niya Nilila de Lima, yan, kumunot ang noo. Okay, balik tayo sa kanya. Ang mga alegasyon ay nananatiling totoo, malubha at hindi pa nasasagot. Hindi tayo dapat masanay sa mga leader na hindi napapanagot. Hindi pa tapos ang laban. Dismayado rin ang makabayan lawmakers sa desisyon ng Korte Suprema. Ang hirap talagang magpanagot ng korap sa Pilipinas. Magiging legal basis ang decision na ito para sa matagal ng kagustuhan ng Malacanang at Senado na wag nang ituloy yung impeachment trial. Gayunpaman, hindi dapat magbunyi si Vice Presidente dahil hindi tatantanan ng mamamayan ang pagpapanagot sa pagkawaldas ng confidential funds. Okay, so talagang hindi tatantanan yan ng taong bayan. Ngayon, sa tingin ko, kahit makalusot si BP Sara sa impeachment, ay pwede kasing kasuhan siya. Pwedeng kasuhan siya based on evidences. Ang problema nga niyan, ang problema lang ang kaso ay isasampa pa rin sa Supreme Court. At alam na natin na 13 ka-justices doon ay pro-Digong or DDS. Kaya walang mangyari kahit na magsampa ng kaso ang Kamara sa Supreme Court. Ngayon, ang tanging pag-asa na lamang ay ang ICC. Mga kababayan, di ba? Dahil sa ICC kasama si BP Sara doon at si Bato de la Rosa at Bungo. So yung 4 na yan kasama si Digonggong ay ICC ang patutunguhan. Yan yung sinasabi na may mga impunity. Si BP Sara mayroon ding impunity na parang sa tatay niya na talagang hindi makakasuhan sa Pilipinas dahil hawak nila ang justice system. Yung mga tao pala dyan, justices, mga pro-Digong pala yan kasi malaki ang utang na loob kay Digong. Kaya pinaglaban nila si Digong kahit mali. At ang taong bayan ang talo, kawawa. Kawawa tayo. Okay, patuloy tayo sa ating video courtesy ng UNTV. Samantala, gagawin naman ng House of Representatives ang lahat ng legal na paraan upang protektahan ang kalayaan ng Kongreso at pangalagaan ang tungkulin sa ilalim ng saligang batas ayon kay Attorney Princess Abante, spokesperson ng House of Representatives. Dagdag pa nito, iginagalang ng House of Representatives ang Supreme Court subalit iginiit na hindi ito titigil sa pagganap ng tungkulin, kabilang na ang impeachment process na eksklusibong kapangyarihan ng Kamara. Okay, so eto, meron tayong isang luminary dito, si Attorney Bueno. Kudos kay Attorney Bueno. Sir, pahiram ng video mo para ma-share natin ang pagpaliwanag mo tungkol sa batas. Okay, so eto, pakinggan natin si Attorney Bueno kasi maganda ang kanyang paliwanag dito. Tama nga naman ang technicalities ng Supreme Court, kaya nga lang natatabunan ang ating tinitingnan na hustisya. Natatabunan ng mga technicalities. Nagkakamali ang Kamara ng itong sa procedures ng pagsampa ng kaso sa Supreme Court. Kaya itong articles of impeachment, kunting pagkakamali lang, yung tinatawag lang na one year bar rule, yung nagkadubli-dubli na ang pagsampa ng impeachment. Yun lang yung na technicality pero hindi tinitingnan ng mga justices sa Supreme Court kung ano talaga ang laman. Ang laman niyan ay ang paglustay ng pera ng taong bayan. Kaya napaka-importante na impeachment
complaint yan, yung Article 4 of impeachment. At yan ang pilit na ayaw talaga mabuksan ni BP Sara dahil lalabas ang baho. Okay, narito ang ating magaling na Attorney Bueno, atin pakinggan. Ang desisyon ng Korte Suprema ay nagpapahiwatig na ang pagkabigong ito na sumunod sa mga mandatory timelines. Yung binanggit ko kanila, 10 days, 3 days, 60 days. So that those period are mandatory timelines na dapat sundin ng ating mababang kapulungan. Na it appears, according to the decision of the Supreme Court, hindi po nasunod ng ating mababang kapulungan. Kung kaya't ito ay nagpapahiwatig na ang pagkabigo ng House of Representatives na sumunod sa mga mandatory timelines at yung kanilang pagtatabi doon sa ibang impeachment complaints ay bumubuo pa rin ng pagsisimula para sa 1-year bar rule. Kaya nang biglang ipinilit yung pang-apat na impeachment complaint, nilibag dito yung 1-year rule. Dahil may mga nauna na mga impeachment complaint. Yung tatlo hindi inaksyonan na naganap sa loob lamang ng ipinagbabawal na 1 taon na impeachment complaint ay dapat hindi maisampa ng more than once against the same official as provided for under Article 11, Section 5. Okay, so ito lang talaga ang pagkakamali ng Kamara ng mababang kapulungan ang Kongreso dahil sa pang-apat na impeachment article. Meron ng number 1, inihain yata yun ng mga pari. Pangalawa, inihain ng activist group nila De Lima. Pangatlo, ewan ko kung sinong naghain nun. So meron nang nagkapatong-patong na impeachment case. Kaya bawal na sa batas ng Supreme Court. Yan yung 1-year bar rule na hindi dapat sa parehong taon ang isang tao ay i-impeach mo o kakasuhan mo ng impeachment na more than 1. Ayan, so 4 lahat Kaya nagmali kaagad ang Kongreso. Pero ang hindi mali dito ay ang paghanap natin ng katotohanan. Yan lang naman ang importante diyan, hindi yung technicalities ng Supreme Court. Dapat ang Kongreso ay gagawa ng bagong batas sa technicalities na yan. Kasi dito na na technical ang katotohanan Ang katotohanan ang na-technical ngayon. Ang katotohanan kung nasaan na yung pera natin. Kaya may baon yan sa limot Kaya yung mga batas sa Supreme Court, ang gumawa ng batas na yan, walang iba kundi ang Kongreso at ang Senado. Kaya dapat ang Kongreso at Senado ay magsisyon din at i-revise yung batas na yan ng 1-year bar rule. I-revise yan kasi diyan na technical Kasi kung meron na namang mandarambong sa susunod na henerasyon na katulad ng mga Duterte, ay mateknikal pa rin yan sa Supreme Court. Dahil hindi pala pwedeng kasuhan ng maraming impeachment. Ngayon sabi ni Attorney Bueno ay pwede kasing gawing i-mix lang yung tatlo, di ba? Yung 4. Gawing isa. So 4-in-1 impeachment complaint para isa lang. Doon sila nagkamali. Dapat kasi nagtipon-tipon muna sila. Yung mga leader na nagsumiti niyan. So yung 4 na impeachment articles ay gawing isa na lamang. 4-in-1 ang tawag, di ba? At hindi na sila mateknikal. Kahit pala mga attorney, ay magkakamali pala. Magkakamali din pala ang mga attorney sa batas, technicalities. Okay, balik tayo kay Attorney Bueno. So sabi doon, isang impeachment complaint lamang ang pwedeng isampa against the same official within the period of 1 year. 4 kasi na isampa. So dapat dito kasi ang ginawa siguro, yung pinay yung grupo ni na Attorney Colmenares, ni dating Congressman Colmenares, ni dating Senator Laila De Lima, at meron pang yung grupo ng mga religious group. Sana pumili sila doon sa isa, doon sa tatlo na yon. Tapos ginawan na ng kalendaryo. Ayan, so gawa ng kalendaryo, ng kalendar. Ibig sabihin, may mga scheduling na naman ang pagsampa ng
ng 4 na impeachment articles pero gawing isa. Parang 4-in-1 nga kung coffee. Di ba mga kababayan? So magaling na pagpaliwanag ni Atty. Bueno, pero para sa akin yung mga technicalities na yan, ayan yung hadlang para masilip o makita natin ang katotohanan kung nasaan talaga ang tinatawag na OBP budget na nilustay ni BP Sara. Nasaan na ba yun, yung pera na yun, di ba? Kasi hindi nagamit sa proyekto eh. At meron lang mga peking nakatanggap nito. Mga peking mga pangalan, di ba? Alam nyo na, yung mga chichirya, yung mga dudunggang, at kung ano-ano pa, mga kamutigang, napakarami. Kaya, eto, talagang umuusok eh. Kahapon pa ito na isyo, hanggang ngayon umuusok, hanggang bukas. Sino ba namang hindi uusok sa galit dyan? Alright, so mga kababayan, mga ka-Golden Boy, pag-comment ang inyong saloobin tungkol sa pangyayaring ito sa Pilipinas. Nagkagulo-gulo dahil sa mga Duterte. Ang Pilipinas, inoon yung mga Ninoy, mga Dilawan, pagkatapos ng termino nila, tahimik na sila eh. Yung nauna pa, yung mga kay Fidel Ramos na mga administrasyon, di ba? Pagkatalo ka na, tahimik ka na. Pero sila Duterte, sila Digong, kapituko talaga eh. Kasi maraming kasalanan, natakot sila mabuksan yung mga bank account, kaya ganun na lamang ang kanilang pagtatakip ng katotohanan. Okay, so paki-comment mga kababayan sa inyong nalalaman tungkol dito, kung ano ba talaga ang mga technicalities nito at bakit ang katotohanan ay pilit na tinatabunan. Okay, ako'y magpaalam na at sa mga bago pa lamang nakaraan or nakabisita sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Ito'y malaking tulong para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.